Inundena ng BIFAR ang pangingialam ng ilang dayuhan sa mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea. Katulad ng pagputol ng mga payaw na inilagay ng mga ito sa dagat. Patuloy naman ang pagtulong ng mga ahensya katuwang iba pang sangay ng gobyerno para umalalay at protektahan ang kanilang kabuhayan sa pangisda. Ang detalye sa ulat ni Clazel Pardilla live. Clazel. Daya nagpapatuloy na hamon sa hanap buhay ng mga Pilipinong mangingisda ang pakikialam at pamamalakaya ng mga dayuhan sa West Philippine Sea. Malawak man ang West Philippine Sea, tila sumisikip na ito para sa ilang mangingisda. Sabi ni Fausto, marami na kasing namamalakaya sa katubigang malapit sa Zambales. Kaya pumapalaot sila sa Bajo de Masinloc na bahagi ng West Philippine Sea upang doon magkabit ng payaw at mangisda. Pero dahil umano sa mga Chinese na umaangkin sa ating teritoryo, nawawalan sila ng nahuhuling isda. May ini-award sa asosasyon na isang payaw. Sa kagustuhan ko po na matulungan ko rin yung mga membro ko ng mga hook in line. Nag-request sila sa akin na doon ko raw ihulog sa Scarborough. Ay hindi pa naman po namin naanihan, naputol na nga po. Chinese po, yung naputol po nung payaw namin. Yun po yung report ng mga mangingisda namin doon sa Scarborough. Napipilitan ng lumayo sa Bajo de Masinloc ang ilang mangingisda. Ang problema naman, ang kalaban po dyan ngayon, yung mga Vietnamese na nagsisipag-ilaw. Akala namin yung mga payaw namin doon, inaasahan namin na doon kami kikita na maganda. Pagdating namin doon, kung minsan wala na yung payaw, tapos ay napapanood pa nga ng mga butcher na yan. kinundena ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang pakikialam ng mga dayuhan sa pangingisda ng mga Pilipino sa West Philippine Sea. Yung pagputol ng payaw ay hindi natin ikinatutuwa. Lalo na gawa ito ng mga banyaga na unang-una dapat ay wala doon sa ating katubigan. Kinikilala natin yung kanilang mga kinakaharap. Kung kaya't ang pamahalaan gumagawa ng hakbang. Isa na nga dito yung paglulunsad natin ng isang proyekto, itong Layag WPS. Sa ilalim ng Layag West Philippine Sea Program, binibigyan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng libreng bangka yung ating mga mangingisda gaya na lamang noong 62-footer fishing boat. Nag-aabot din sila ng libreng langis at mga gamit sa pangingisda para ibayo pang makapamalakaya yung ating mga mangingisda dito sa West Philippine Sea. Nakafocus ito sa pagbibigay ng mga livelihood interventions para mas mapalawak pa natin ang kayahan ng ating mga mangingisda sa West Philippine Sea at ng likas kaya natin itong malinang pa yung kayamanan natin sa West Philippine Sea. May sigalot man o anumang tensyon, hindi po nagbabago ang aming mandato. Patuloy po ang mandato, hindi tayo naapektuhan sa mga isyong ito. Nakatuon ang mata ng ahensya sa pagsisiguro na mga mangingisdang Pilipino ay nakakatanggap ng suporta mula sa pamahalaan. Aabot sa 60 milyong pisong halaga ng iba't ibang tulong ang ipinamahagi ng BIFAR sa mga mangingisda kahapon. Mula Subic, Zambales, ginamit agad ng mga mangingisda ang ipinamigay na bangka at iba pang gamit sa pangingisda at naglayag sa West Philippine Sea. Nangawil at naglatag ng lambat sa mga payaw na ipinagkaloob ng BIFAR. Alas 3 ng madaling araw kanina, binalikan ito ng mga mangingisda. Kilo-kilong galunggong, tambakol at iba pang isda ang nakuha habang binabantayan ng barko ng BIFAR at PCG. Dahil po sa BIFAR na gumanda yung pangingisda namin, sa mga tinulong sa amin, sa asosasyon. Tons na pinag-uusapan dito eh. Hindi katulad yung mga bangka, kilo-kilo lang. So yun ang diferensya niya. Ngayon sa pangpamilya naman, siyempre pag uuwi ka, alam mong magandang huli mo, nakangiti ka, ang pamilya mo pag nalaman, nakangiti rin. Mas marami pang ayuda ang inaasahang ipamimigay ng BIFAR sa mga mangingisda sa mga susunod na buwan. Lalagyan na rin ng tracking device ang mga payaw.
Ngayong taon, magdaragdag ang BFAR ng 2 pang multi-mission vessel gaya na lamang nitong barkong ating sinasakyan para magpatrolya at mamigay ng ayuda sa ating mga mangingisda dito sa West Philippine Sea. Nasa 2 bilyong pisong inilaan para sa Layag West Philippine Sea. Inaasahang makatutulong ito para lalo pang sumigla ang produksyon ng isda sa mga lugar na sakop ng West Philippine Sea sa Ilocos Region, Central Luzon at Mimaropa. Ayon sa BFAR, dahil sa pinaigting na pagpapatrolya, pamamahagi ng ayuda at magandang panahon, dumami ng 50 hanggang 60% ang mangingisda sa West Philippine Sea. Tumaas din ani ang nahuling isda sa West Philippine Sea sa kabila ng nangyayaring tensyon sa ating teritoryo. Dayan sa kabila ng pagpalag ng China at pagtawag na iligal ang paggamit ng payaw, iginitang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na ipagpapatuloy nila ang pamamahagi ng payaw sa ating mga mangingisda. Tradisyonal na pangingisda ang paggamit ng payaw na umaakit at nagsisilbing pansamantalang tahanan ng malalaking isda na siyang hinuhuli ng ating mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea. Yan na muna ang litas mula rito sa Subic, Zambales. Dayan. Okay, Clazel, isang tanong lang kasi ang hirap ng lagay ng ating mga mangisda dyan, nasabi mo nga ay may mga dayuhan na nangingialam. Gumagawa lang naman sila ng kabuhayan sa teritoryong sa atin. Bukod dun sa mga tulong na kagamitan para sa kanilang kabuhayan, Clazel, may constant o regular bang presensya yung mga otoridad natin, for instance siguro Coast Guard, para hindi naman nahaharas yung ating mga kababayan? Ganong nagkakaroon lang naman sila ng kabuhayan dyan. Clazel. Yes, Dayan, ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, may 30 sila na fishing vessel at 5 rito ay rumuronda at nagpapatrolya sa West Philippine Sea para iparamdam ang presensya ng pamahalaan at ipakita yung suporta sa mga Pilipinong mangingisda. Bukod pa dyan ay nakatutok din ang Philippine Coast Guard at ang AFP para iparamdam din at isecure yung West Philippine Sea. Dayan? Alright, maraming salamat sa update, Clazel Pordilia.